Nako, malayo pa lang kasi narinig niyo tayo. Ay, nakakatakot na. Ay, nako, scam. Ganon. Kung kailan lalabas na ako, doon naman parang uulan, no? Pupunta pa naman ako ng Bataan ngayon. Thank you. Buti hindi agad nasisira yung kalsada na to, no? Maraming truck na dumadaan dito. Yung lakad natin ngayon, actually biglaan lang eh. Pupunta tayo dun sa Tala View Deck at natapat na Sunday yung pagbiyahe ko. So sana open sila, pero usually naman sa mga pasyalan na ganyan, linggo sila nakabukas, no? From here, nasa 61 kilometers away lang siya. Nasa 1.5 hour yung biyahe kung naka 4 wheels. At dinireksyon na ako sa Olongapo Road, no? So ako, ang plano ko, STX tayo. Labas na lang tayo ng Dinalupihan para mas mabilis, no? Malayo pa lang siguro naririnig na nila ako, no? Hindi ko lang magalaw yung ulo ko ng malikot dahil para tayo naka 360. Pero mas maganda kasi yung view kapag ka naka hyper wide tayo, kita yung gilid, tsaka mas, alam mo yun, nakaka-excite. Parang ang bilis ng motor, no? Saka maganda yung wideness niya. Yun nga lang, pag lumilingon ka, nagka-curve siya, no? Parang nakakahilo. Kaya hindi ko masyado ginagalaw yung ulo ko. Kaya meron ako secondary dito para kung lumingon man ako ng ganyan, halimbawa, tatapat ko sa secondary, ma-overtake siya, oh. Papasok sana ako. Buti nakita ko. Inilawan pa niya ako. Napapreno din siya eh. Meron kasunod yung FB. So hindi ka pwedeng papasok ka agad kasi mabilis na sasakyan. Bakit ang dami sasakyan ngayon, no? Dapat silang lahat nakaliko. Ayan, nakasignal silang lahat. Ayan, dami mga bata, oh. Malayo pa lang naririnig na tayo, oh. Okay, welcome to Teleport Zone. Hindi ko masasabi kung ilang oras ko makukuha to eh. Mahirap naman magsabi na 15 minutes mula dito hanggang Dinalupian, di ba? Magtataka naman yung tao. Ilan yung bilis mo nun? Mutik na akong malito. Subic nga pala tayo. Dediretso tayo ngayon. So buti na lang, dediretso tayo. Makaka-rep tayo dito sa underpass. Isang bomba lang para marinig natin yung echo. Diba? Yung echo, no? Pagka sinunod-sunod natin yung walang echo, diba? Sarap lumiko dito. One miss you die. Pero maganda yung kurbada, pantay. Dito ka talaga ma-attempt na mag-overspeeding kasi nga walang sasakyan, no? Pero 80 lang yung top speed. 80 lang pala dito. Hindi pwedeng 100. Doon 80. Pagdating dito sa kabila, minimum is 60, maximum is 100. So 100 ulit. Paano kung napitikan ka doon? Nag 100 ka, no? Ang gulo din eh. Siguro dahil kurbado yun doon, kaya 80. May speed gun dito, ha. Na-advise ko sa inyo, kahit mabilis ako magpatakbo, huwag nyong i-attempt. Kasi pagdating nyo doon sa toll gate, mapapara kayo. Alam ko masarap magpatakbo ng mabilis, lalo na sa gantong lugar. Ang ganda eh. Tapos ako lang mag-isa. Malaya ko, oh. Diba? Ang sarap eh. Mataw ng ganyan, oh. Yeah. Diba? Kung mataw ka lang, mga 100 pwede na. Kasama sa kinta. Lalo na yung straight na yan. Yan ang pinakamasarap sa lahat. Tapos pagdating mo doon sa taas, mag-slow down ka na. Kaya lang pagdating mo sa taas, may speed gun. Tad-tad pa naman ng camera dito. Dito 80 na naman, oh. Ayan ang CCTV. Oh, may nasusunog pa. Ayun, lalo na kapag may nakikita kang nagbi-blick-blick na ganyan na pick-up ng enforcer dito. Hindi mo alam, baka binabaril ka na pala ng speed gun, di ba? Oh, mahirap na. Pero alam ko yung speed gun dito, kung saan banda.
Sa mga hindi nakakaalam, ang speed gun or speed radar ay kaya kanyang pitikin hanggang 1 kilometer away. Isipin mo yun, 1 kilometer yung layo. Hindi mo naman makikita yun, di ba? Ang liit lang nun. Ayan, may nakikita akong poste doon. Mga nasa 1 kilometer away yan, tansya ko. So, sa layo niyan, hindi mo makita yung maliit na radar, di ba? Kaya, halimbawa, tumatakbo ako ng 150, beyond 150. Dito pa lang napitikan na ako. Papakita ko sa inyo ngayon kung saan nakapwesto yung mga naka-steady na speed gun or speed radar dito sa SCTEX, no? Eto, merong LED screen dito or LCD screen yata yun. Basta may nakalagay dyan, observe speed limit. So hindi mo pwede sabihin na wala naman nakalagay na 100 lang dito or what. Ayan, meron silang screen, naka-off lang ngayon. So eto naman yung speed radar nila. Ayun, sana hindi napitikan yun, no? Ang bilis niya, no? Eto, ang laki. Pero doon sa 1 kilometer away, hindi ko nakikita to. Nakikita ko lang yung poste. Ayan, no? Ang laki ng speed radar, oh. Meron pang isa. Yun, madaling makita, di ba? Papakita ko sa inyo ngayon kung saan madalas nadadali yung mga nag-overspeed dito. Dapat lalabas na ako sa dinalupihan exit. Kaya lang, gusto ko ipakita sa inyo yung speed radar dito. So, ikot na lang ako mamaya. Eto, dito sila madalas nadadali dahil pakurbada. At yun, masosurprise ka na lang, mapipitikan ka na dyan sa speed gun yan. So, wala nang ibang toll gate. Yung dulo na ng SCTEX ko. Kaya wala kang ligtas. Hindi ka naman pwedeng tumalon dyan. Tanong nga tayo kung pwede mag-U-turn dito. Sir, good afternoon po. Pwede pong mag-U-turn dito? Babalik po kasi ako. Ah, sige po. Thank you po. Yun, pwede, di ba? Hindi na ako napalayo. Hindi na ako papasok ng Olongapo. Buti na yun, nagpapaalam. Ayoko mahuli. Ay, may asa. Okay, di nalupihan. Yun ang problema kapag pick up. Malayo yung pinang-i-scan ng card, no? Ito nga pala yung sensor ng bawat sasakyan, no? Hanggang di tayo dumadaan dyan sa sensor na nakatayo na yon, hindi bababa yung barrier. So mula dito sa kanto ng SCTEX na dinalupihan, no, ito na yung Olongapo Road. So 20 kilometers away na lang. Sinikap ko na may destination. Uy, rider sila from Bataan, no? Sinikap ko na may destination para naman may laman yung content natin ngayon. So nabigyan ko kayo ng idea dun sa hindi pagpapatakbo ng matulin. Meron tayong pasyalan, di ba? Ang ganda pa namang mamasyal ngayon kasi ang lamig ng panahon. Napansin nyo ba ang lamig pagkagabi? Hindi pa ako pinagpawisan sa biyahe ko ngayon. Dito kasi sa road na to, no, ng Bataan, maluwang kasi. At yung mga nakasinggal na motor, bawal silang dumaan sa gitna, no? Dito dapat sila sa kanan, tingnan nyo naman, oh. Sinong hindi mapapahataw dyan, di ba? Ang sarap, oh. Tas pababa pa. Eto, ipapakita ko sa inyo yung speed limit dito sa road na to, no. Para sa mga private vehicle is 80, public utility vehicle, yung mga pampasada 70, yung motor 60, tapos yung mga trucks 50. So tayo, nakamotor tayo, kahit na 1000cc to, under tayo sa 60 kilometers per hour. No exemption, basta dalawang gulong, motor yan. So 60 lang dapat tayo. Sayang, no? Kakanan na kasi tayo, so hindi ko na ipakita sa inyo kung saan ba yung speed yan. Pero pag dumaan kasi kayo dito, makikita nyo naman yun. Ang laki-laki, kulay green nga lang, so hindi mo mapapansin kaagad. Ito ay first time kong pagpasok dito. Dito na naman iiral ang Reed the Explorer. Maganda pala yung kalsada dito. Konti lang yung dumadaan. Hindi lang familiar sa mga kurbada dito, kaya kailangan tatsayin pa rin natin, no? Madaming ano, parang resort ganun. Napatingin sila, oh. Nako, malayo pa lang kasi narinig niyo tayo. Ang lamig dito. Eto, Barangay Tala. Pero medyo malayo-layo pa. Nasa 5 kilometers pa. May kapilya dito. Huwag tayong bobomba, nasa harap tayo ng simbahan,
nakakaya sa mga kapatid natin, di ba? Respeto ba sa kanilang kapilya or simbahan bang tawag doon. Parang marami rin turista pumupunta, no? Ang lamig dito, grabe, giniginaw na ako. Ang taas ko na pala. May Lomi House pa, oh. Ito, may resort. Ano to? Vista Tala. Uy, sumikip na yung kalsada. Ako na lang mag-isa dito. Solid Red Explorer tayo, grabe. Pero grabe, nakaka-enjoy. Buti na discover ko to, no? Woohoo! Mukhang konti na yung dumadaan dito. Ayan na, rough road na. Oh, merong sementado pwede dito, oh. Ay, nakakatakot na. Ay, naku, scam. Paano ko bababa dyan? Ayun, dito. Buti na lang. Ayan. Hindi pwede sa lower dyan, ah. Magbubukas na ako ng lens, guys. Ano tong pinasok ko? Oh, hindi na pwede yung sasakyan, oh. Motor na lang, oh. Ala, naglalakad na yung mga tao. Eh, di pang big bike to. Parang papunta ng Cotomines pero mataas lang to, no? Grabe. Solid. Anong ginawa ko? Nakatayo ako ngayon sa motor, eh, kasi parang hindi ko masyado ma-absorb yung low back. Masakit sa tagiliran kasi malayo-layo din pala. Eh di ang layo ng lalakarin ng mga tao kanina. Madami rin pala, oh. Ang dami rin palang tao. Ito yung Bataan Natural Park or BNP View Deck. Ang view deck na ito na matatagpuan sa loob ng Bataan Natural Park ay may dalawang palapag na infrastruktura kung saan pwedeng matanaw ng mga turista ang Mount Natib. Pati ka muna. Pakita mo yung sticker mo. Yan. Oh, sige, bye-bye. Akyat lang tayo on foot. Meron pang akyatan dito, so para ma-experience natin personally yung adventure na to, no? Medyo ang hirap lang talagang mag-drone dito kasi ang lakas ng hangin. Kita nyo yung voice ko. Grabe yung hangin. Ayan, no? Trekking pala to, eh. Bigyan ko yung sticker. Ayan, salamat. Sige, ingat kayo, ah. Ingat kayo dyan, ah. Doon tayo galing. Ay, grabe. Ang layo. Solid liblib. Pero kahit ako mag-isa ngayon, masaya naman. Buti na lang malamig. Dito merong opening, oh. So, tignan natin. Wow. Grabe. Ang ganda. So yung drone ko, hindi ko na pinapasyal doon sa malalayo kasi grabe yung hangin, ang lakas. Ay, hindi ko alam kung hanggang saan pa. Pero may pababa pa dun, oh. Basta sinusundan ko lang tong gas-gas. Grabe to, boss. Sa last vlog ko, Red Explorer, nakamotor ako ngayon. Naglalakad naman. Maputik pa dito, oh. Buti malambot yung boots ko. At dito naman, walang nagbabantay, no? Walang mga tour guide, ganun. So walang time limit dito. May nakita pa tayong nagte-tent dun sa baba. So pwede palang mag-car camping dito, no? Siguro nasa 10 minutes na ako naglalakad. Patindi ng patindi yun nilalakaran, no? Ayan, may mga bato-bato pa, oh. Pero buti naka boots tayo. So
safe yung paa natin. Itong pagpunta natin sa Tala, hindi ko siya napanood sa ibang mga nag-vlog. Papasabak ka talaga sa akyatan. Tsaka malambot pa yung lupa oh. Tsaka sobrang pataas talaga. Ayan oh. Hindi siya pwedeng daanan ng motor no. Grabe. Mukhang sa tuktok pa tayo nung pupunta no, pero hindi ako sure. Hindi biro to guys. Dapat magdala kayo ng tubig, konting snack, ganon. Tapos flashlight, baka abutan kayo ng dilim dito. Ayun, may munting bahay pa dun oh. Tapos ganyan nakikita mo, bangin. At this moment, kinakabahan na ako kasi parang bahala na kung saan ako abutan. Ala, sorry, hindi ko alam. Pero okay lang pumunta dito. Ah, sige. May pumupunta naman mga tao dito, di ba? Ah, okay. Sige, salamat. Grabe, wala palang ibang mapupuntahan to kundi yung nakita nating bahay kanina. Ayun oh, may mga lokal doon nagbubungkal na, mukhang nagtatanim sila. So mukhang okay naman pumunta dito. Naku, sana huwag tayo masipa dito. Grabe. Naku. Tao po. Tao po. Tao po. Yun, ito na yung pinakadulo. Grabe, saan ako napunta? So ito lang yung trekking. Ito lang yung endpoint sa haba ng nilakad ko. Hi boss, magandang hapon. Wala, nagbibideo-video lang. Napunta ako dito sa bahay mo na. Okay lang ba? Hindi naman ano? Ah, okay. Sabi ko, kahit saan na ako makarating, bahala na. Ako lang naman mag-isa. Magandang hapon po. Reed po, Reed. Roel po. Hello po, Sir Roel. Ito po yung property ninyo, bahay nyo, ganyan. Wow. Ko lang po, meron po kaming bahay Sa baba. Meron din pong napapasyal dito ng mga naliligaw din. Oo. Ah, ganun. Mga nagkukuan. Trekking, pero masarap mag-trekking po eh. Nagpa-vlog-vlog. Opo. Opo, malinis nga po. Tsaka mini-maintain nyo po, nakita ko may bungkal para may daan. Kape kaya boss? Ah, sige po, thank you po. Ayun, napakabait ni Sir Ruel. Pinagtimpla pa tayo ng kape. Grabe. So sa susunod, pagdalan natin siya ng yung makakain dito para meron siyang merienda ba. Magsama tayo ng mga tropa. Mag-comment nga pala kayo guys kung gusto nyo balikan natin ito. At magdala tayo ng maraming pagkain para sa Sir Ruel. Kapag may naliligaw dito, meron siyang mabibigay sa mga turista kagaya ko, no? Napakabait niya kasi property niya to, so okay lang sa kanya kahit may maligaw. Normal naman daw kasi. Sarap magkape. Para tayong nasa Baguio. Yan si Kuya Ruel. Ipapasyal niya ngayon tayo para pakita sa atin yung maganda niyang, ano yan kuya, taniman? Ayun, nagtanim siya ng mga buko dito. Tapos pwede rin palang mag-camping dito banda, no kuya? Matagal kayo sa lamig. Ayun lang, malamig ngayon. Di, masarap naman kaysa mainit. Yung nakita nating nasusunog kanina sa expressway, yun oh. Dito mas maganda mag-camping. Dapat dito yung puno ko, kaya lang pagkabagyo. Masyadong malakas yung hangin. Oh, wala kasi bumabanggang puno, no. Saan kami pwede mag-camping halimbawa? Dito pwede na dito. Mahirap naman, baka malikot matulog. Oh, dito. Ah, pwede dito. Ayan, dahil tayo yung unang nakadiscover sa bahay ko ba ni Kuya Ruel. Ayan, ito yung sticker natin. Para sa mga susunod na mga vloggers na papasyal dito, ayan, dikit po kayo dyan. Bye bye Kuya Ruel. Salamat po. Okay, kita-kits sa Biyernes. Alright. Tayo ngayon ay maglalakad. Palagay ko 30 minutes yung lakad ko ulit dito. Ayan yung gate ni Kuya Ruel, may kabayo. Bye bye. O yan, may nakasabay tayo, mga naglalakad din. Kaya lang pabalik na sila eh. Pre, dalawa na lang yung sticker. Dalawa na lang, pasensya na. Naubos na sa baba eh. O paano? Balik na tayo. Balik na tayo ah. Bali may nakasabay din. Bye bye, bye bye. Ingat kayo. Bye bye. Malamig na to. Malamig yung hangin dito eh. Dahil bata eh, no? Reed! Reed! Anong papam? R-E-E-D. Reed! Reed! Ah! Oh, bomba ba, bomba! Ganon!
you. Bye-bye. At least ngayon sa pagpasyal natin dito, lalo na sa kubo ni Kuya Roel, is meron tayong mission sa darating na Friday. So ito yung mga bagay na alam mo yun, yung makakapag-push sa'yo na gawin mo kasi merong umaasang tao sa'yo. Samahan nyo lang akong bumalik dito dahil mapapatirain talaga tayo, hindi lang sa motor kundi sa tao rin, no? Wasak ang ball race ko dito. At ayun na ang kalsada. Sana nag-enjoy kayo dito sa episode natin ngayon. At para sa mga balak pumunta dito, alam nyo na kung anong dadalhin nyo, tubig at pagkain. At magandang kasuotan dahil mapapalakad kayo ng malayo kung balak nyo pumunta dun sa kubo. So sa susunod na episode natin dito sa Bataan na to, asahan nyo, babalikan natin si Kuya Roel. So maraming salamat, hanggang dito na muna. Sana marinig ni Kuya Roel yung rev natin. Salamat Kuya Roel, kita-kits sa Friday. Mag-uwili pa yung motor ko, eh, no? Breathe for speed.